I hate drugs, but no mistake about it. That I am committed to stop drugs before I go out. Until the last push and the last drug are... President Duterte and other senators. Yes, yes, I aware of that. Well, the DOJ has to make that assessment. So, may recommendation ng PODCO, gano'n naman talagang proseso, do an oversight hearing, meron silang findings, go forward nila ngayon sa DOJ with their own recommendations as to how to handle the findings in the hearings. So, it will go now to DOJ, the DOJ will look at it and see if there are, in this time, to file cases, what cases to file, how to produce the evidence, and we will need to actually build the case out. So, titignan pa yan, maraming kailangan may assess na. Sa unang tingin, malinaw na ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay may malinaw na layunin. Unahin ang kapakanan ng bawat Pilipino sa kanyang statement na siya ay pro-Filipino. Ngunit paano ba niya ipinapakita ang pagiging tunay na leader ng bayan sa gitna ng mga kontrobersyal na usapin tulad ng rekomendasyon ng Quad Committee laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ng kanyang mga kaalyado? Sandali lang, huwag kang bibitaw. Malalaman natin kung paano niya isinasaalang-alang ang hustisya at katotohanan para sa lahat. Bumalik tayo sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos. Nito lamang, the DOJ has to assess the recommendation. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng maingat at makatarungang liderato. Ang pinag-uusapan dito ay ang rekomendasyon ng Quad Committee ng House of Representatives na magsampa ng kasong kriminal laban kay Duterte at mga dating tauhan nito. At dito natin makikita, mga kaibigan, ang go signal ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. patungkol sa kaso ng dating Pangulo. Pero bago ang lahat ng yan, may pasabog ako sa inyo dahil ang Great Controversy na isa sa pinaka-best-selling na libro ngayon patungkol sa propesiya sa Biblia ay halos 40% off. Mabibili mo ito sa halagang 497 pesos na lang. Kung interesado ka, kaibigan, i-click mo sa description sa baba at mabubuksan ang iyong mga mata sa mas malinaw na pangitain sa iyong hinaharap. Tayo'y magpatuloy. President Duterte and other senators. Yes, yes, I aware of that. Well, the DOJ has to make that assessment. So, may recommendation ng PODCO, gano'n naman talagang proseso, do an oversight hearing, meron silang findings, go forward nila ngayon sa DOJ with their own recommendations as to how to handle the findings in the hearings. So, it will go now to DOJ, the DOJ will look at it and see if there are, in this time, to file cases, what cases to file, how to produce the evidence, and we will need to actually build the case out. So, titignan pa yan, maraming kailangan may assess na mabuti. Kung kay VP Sara ay binabanggit niya na hindi ito ang prioridad, ngunit iba ang kwento sa dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil involved dito ang napakaraming buhay na nagpapahiwatig na ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay pro-Filipino. Pero sa halip ng padalos-dalos na desisyon, malinaw na nais ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tiyaking naaayon sa batas at sapat ang ebidensya bago magpatuloy. Ang tanong, hindi ba ito ang tunay na diwa ng pagiging pro-Filipino? Isang lider na inuuna ang tamang proseso kaysa sa emosyon. Do not question my policies. Ang mariing sagot ni Duterte sa mga aligasyon sa kanya, I hate drugs, make no mistakes about it. Pero ayon sa Quad Committee, mayroong reward system na ginagamit ang pondo mula sa kampanya. Isang aligasyon na kailangang tignan ng mabuti. Ang resulta, higit sa 6,000 ang naiulat na patay. Ngunit ayon sa Human Rights Group, aabot daw ito ng daan-daang libo. Ngunit ito ang mahalagang tanong, paano makakamit ang hustisya kung ang lider ng bansa ay hindi magbibigay diin sa maayos na proseso? Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., the DOJ will look at it and see if it is time to file cases. Hindi ba't ito ay patunay na nais niyang tiyakin na ang anumang hakbang ay may basihan at hindi dahil sa pressure ng publiko o politika? Pero teka, narito ang mahalagang bahagi.
hindi nagbubukas ng pinto si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa padalos-dalos na paghuhusga. Ang bawat hakbang ay kailangang may kalakip na katibayan at masusing pag-aaral. Sa ganitong paraan, hindi lamang siya nagpapakita ng respeto sa hustisya, kundi pati na rin sa mga biktima na nararapat lamang mabigyan ng tamang katarungan. So ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging pro-Filipino? Para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., ito ay ang pagiging patas, maingat at nakatuon sa kung ano ang makakabuti para sa lahat ng Pilipino at hindi lamang sa ilang grupo o sektor. Kaya't heto ang malinaw na posisyon. Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay naninindigan para sa hustisya na nakabatay sa katotohanan at ebidensya na hindi masyadong sinunod ng dating administrasyon. Ang desisyon niya ay maghuhubog sa pananaw ng mga Pilipino na ang liderato niya ay hindi nagmamadali, ngunit sigurado at makatarungan. Sa ganitong paraan, ang laban para sa hustisya ay hindi lamang laban ng mga biktima, kundi laban para sa mas maayos na sistema ng hustisya sa bansa. Ang ganitong pananaw ay nagpapakita na ang ating Pangulo ay hindi lamang pro-Filipino, kundi isang lider na handang sumunod sa proseso para sa ikabubuti ng bayan. Ikaw, ano ang palagay mo? Sang-ayon ka ba sa maingat na hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa usaping ito? Komento na at pag-usapan natin ito, dahil ang hustisya ay hindi dapat isang padalos-dalos na aksyon, kundi isang maingat na proseso para sa ikabubuti ng buong bayan. Mateo 7 verse 1-2. Huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan, sapagkat sa hatol na inyong ihahatol ay hahatulan kayo, at sa panukat na inyong ipanukat ay susukatin kayo. Sa usaping hustisya, mahalaga ang pagiging patas at hindi padalos-dalos sa paghatol. Ang proseso ay nararapat na dumaan sa masusing pagsusuri upang maiwasan ang pagkakamali at paniguran na ang bawat hakbang ay naaayon sa katotohanan. Sa ganitong paraan, ang katarungan ay naipapahayag ng may integridad na siyang layunin ng administrasyong ito na hindi masyadong napansin at ginawa ng dating administrasyon. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat mga kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. O aming Panginoong Diyos na siyang umiibig sa buong sanlibutan, ang aming Ama na makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Salamat po sa pagkakataong ito upang pag-usapan ang mahalagang isyu sa aming bansa. Naway patuloy ninyong gabayan ang aming Pangulo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang mga desisyon upang ang hustisya ay maipamalas ng may katapatan at pagmamahal sa bayan. Gabay niyo rin po ang aming mga pinuno sa paggawa ng tamang hakbang para sa kapakanan ng lahat ng Pilipino. Dinadalangin din po namin ang mga nakikinig at nanonood ng paksang ito. Naway bigyan niyo sila ng malinaw na pangunawa at bukas na puso upang makita ang katotohanan at magkaisa para sa kabubuti ng aming bansa. Bigyan niyo rin po kami ng lakas upang maging maingat, sapagkat kayo lamang Panginoon ang may karapatan na humusga at laging pairalin ang tamang proseso sa pag-abot ng hustisya na nababatay sa kagustuhan ng aming Panginoong Diyos. Patuloy niyo pong gabayan ang pamilyang Duterte, Panginoon. Natulungan niyo po sila, Panginoon, na mailabas ang katotohanan. At salamat, Panginoon, sa patuloy na pag-aalaga sa amin. Patnubayan niyo po kami at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.